Hollywood TV. Sa jewelry store. The one looking like coin or diamond on the top is better, sinabi ko. So you are choosing this, sir? Tanong ng staff. Yes. At magkano ang halaga nito? $1 million, sir. Okay, eto ang card ko. Sana magustuhan ito ni Cassandra. I can't believe I'm going to propose my girl. My beautiful girl. Pero bumungad sa mukha ko ang malungkot na mukha ni Anna. Kung hindi niya ako pinagtaksilan. Tumunog ang phone ko. Nagring yung phone ko at si Cassandra ito. Shit, late na ako. Earth to Sebastian, where the hell are you? Kasi babe, I'm on the way. Sabi ko sabay smirk. Come fast. I have been waiting for you for past 30 minutes. Sorry babe, I got up with a client. Pagsisinungaling ko. Okay, love you Sebastian. Love you too Cassandra. Pinatay ko na ang tawag. Walang paghihintay ay pinaandar ko na ang sasakyan ko, papunta sa mansion namin. Nakatayo ang magandang babae sa mundo. Aking mahal, aking Cassandra. Hey babe, tawag ko sa kanya. Sebastian, you are late. Sorry, come on, I'm going to give you a big surprise. Ano ito? Halika ipapakita ko sa'yo. With that, nagmaneho kami sa aking Italian restaurant. Napakaganda ng restaurant, at ito ang bago kong restaurant sa lungsod na ito. Hello Mr. Montemayor, what can I get for you and your beautiful wife? Tanong nung waitress. Napatingin ako sa name board niya, and it's written, Melissa. Melissa right? Tanong ko. Yes sir, sagot niya habang mukhang hihimatayin siya. Well, this is not my wife. This is my girlfriend, sabi ko. Sinasabi ko sa sarili ko, my future wife. Oh, sorry sir. Yun lang ang sinabi niya para itago ang kahihiyan niya. Okay, I need the best wine for me and my girl. Sinabi ko. For eating? Tanong niya. Sasabihin namin pagkatapos. Pinaalis ko siya. Binalik ko ang mukha ko kay Cassandra ko. Cassandra, can I say something? Tanong ko. Yeah sure. Yes for sure. You are so beautiful. Namula siya. More than Savannah? Tanong niya. Galit ako sa taong iyon at sa pangalang iyon. Siya ay talagang maganda, ngunit siya ay isang patutot na busy sa pagbukas ng kanyang mga binti para sa pera. Pinigilan ko ang galit ko at sinabi ko sa kanya. You are more beautiful than her, because you don't have the idea to cheat me and you are having such a beautiful heart. Oh Sebastian, this is the reason why I love you. This is a special occasion and stops the topic of your slutty ex-wife. Naiinis na sabi niya. Yeah, ang nasabi ko lang. Finally, the best red wine ay dumating na. Sa kabilang banda, si Savannah. Mamahalin ko ang anak ko, na parang wala nang bukas. Siya lang ang masasabi kong akin. Kung si Sebastian. Why should I care about him? Hindi niya ako gusto. I'm a cheater, slut, whore, and stupid who is loving the person who hates her like hell. Napapaluha ako kapag iniisip ko si Sebastian. Mahal ko siya kahit lahat ng sakit na itinurok niya sa akin. May kumatok sa pinto. Binuksan ko ang pinto, at ito ay sina Mr. at Mrs. Manhattan. Hey Anna, handa ka na bang malaman ang resulta? Tanong ni Mr. Manhattan. Opo, kinakabahan kong sabi. Hindi rin namin alam ang resulta, kaya naisip namin na mas maganda kung sabay-sabay nating susuriin. Sinabi ni Mrs. Manhattan. Tumango ako. Dahan-dahang hinugot ni Mr. Manhattan ang papel mula sa envelope. Pagkatapos, nakita ko si Mr. Manhattan na nakatayo na may luha sa kanyang mga mata. Si Mrs. Manhattan ay nakatingin sa kanya para sa ilang mga pahiwatig. Ipinasa niya ang papel sa kanya. Matapos tingnan iyon ay niyakap ako ni Mrs. Manhattan na parang wala nang bukas. My daughter, I love you. Hinalikan niya ako sa pisngi. Tulad ng isang maliit na batang babae na hindi kilala ang kanyang mga magulang, nagtanong ako. Mom, Dad. Yes dear, you are ours, only ours. With that, niyakap niya ako at binigyan ng halik sa pisngi. Nagsimula akong umiyak. Ngayon ako ang nakatayo sa harap ng aking mga magulang, hindi ang bilyonaryo na si Mr. Manhattan at ang kanyang asawa. Mga magulang ko. Mom, Dad. With that, niyakap ko sila.
It's okay, we love you a lot. Sabi ni Mommy. Yes, we love you, sabi ni Dad. Medyo nagbigay sa akin ng kapayapaan ang malaman na hindi na ako orphan girl anymore. Nakatayo ako sa harap ng mga biological parents ko, na akala ko ay hindi ko na makikilala sa buong buhay ko. God is so great. I love you too. I missed you a lot but now I am the happiest woman in the world because finally, I'm starting a new life with my parents. Sabi ko sa kanila. Sa kabilang banda, si Sebastian. I'm going to do it. 1, 2, 3. Go. Cassie, tinawag ko si Cassandra. Yes, lumingon siya. She was looking so pretty in her red gown, pero mas maganda si Anna. Bakit ko ba siya iniisip? Binura ko lahat ng imahe niya, at yumuko at tumayo sa isang tuhod. I don't know how to say this, but what I'm saying is from my heart. You are so beautiful inside and out. Para kang anghel sa buhay ko. Ipinakita mo sa akin ang totoo. At mahal na mahal kita. Will you marry me? Yes, yes, I will. Tumalon siya sa kinauupuan niya. Hinalikan ko siya sa labi. Lumingon ako at nakita ko ang maraming tao na nakatayo at pumapalakpak sa amin. Ngumiti ako sa kanila. Now I'm feeling much better, masaya ako. Gusto kong kalimutan ang nakaraan ko kasama ang beach na iyon, at gumawa ng new at fresh memories sa future. Sa kabilang banda, si Cassandra. Ngayon ako ay magiging Mrs. Montemayor. Ang aking plano ay gumagana ng maayos. Nahuhulog na siya sa bitag ko. Akala niya nakukuha niya lahat ng gusto niya. A beautiful wife, Savannah Beach Anderson. Ngayon ang inosenteng beach na iyon ay wala na sa kanyang buhay. I hate her from first pa lang. Dahil sa kanya, half-flopped ang plano ko noong una, pero ngayon magtatagumpay na ako dito. Ang mayabang, sexy, hot, bilyonaryo na si Mr. Sebastian Montemayor ay napakagago para maniwala sa akin, at sipain ang kanyang inosenteng stupid wife sa kanyang buhay. Nagring ang phone. It was Jose, aking mahal at ang pinuno ng planong ito. Hey Jose, sinabi ko. Hey babe, how are you my lady? Sinabi niya. Fine at napakasaya ko. Anong nangyari? Nahulog ba si Sebastian sa bitag natin? Oo mahal ko, nahulog siya sa nakakatakot nating bitag. Wow, ang bilis naman. Hindi ito mabilis. Inabot ako ng higit sa 2 taon para mahulog siya sa bitag ko. Well, nagawa mo ang isang mahusay na trabaho. Salamat, Jose. Salamat mahal na mahal kita. Mahal din kita. Jose got to go. Malapit na si Sebastian. Bye babe, bago yan bigyan mo ako ng long-lasting kiss. Love you Mr. Jose Manhattan, bye. Pinatay ko na ang tawag. Mr. Sebastian Montemayor, be prepared I'm gonna break your heart into a billion pieces. Mawawala lahat ng meron ka. Biglang pumasok si Sebastian sa kwarto. Bakit gulat na gulat kang nakatingin sakin? Tanong niya. Nothing, I was just thinking about you. Sabi ko. O anong iniisip mo? Tanong niya. Shit, anong sasabihin ko? Oh yeah got it. I was thinking how lucky I am. I can't believe you are mine. I can't believe I'm engaged to you, sabi ko sabay fake smile. Yeah me too, I'm so lucky to have you in my life. Wait and see Mr. Sebastian Montemayor whether I'm lucky or not. Sa kabilang banda, si Savannah. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. I am seeing this heartbreaking thing while I'm happy for some other reason. Kapag masaya ako, palaging may naghihintay na magpapalungkot sa akin. I hate this. Hindi ko na malayang tumutulo na pala ang mga luha ko. Diana, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Dad. Diana, I looked Dad with confusion with just cried face plus puffy red eyes. Don't get confused, you are Diana. Hindi ka na Savannah Anderson, ikaw na si Diana Manhattan. At oras na para magsimula ka ng bagong buhay sa paglimot sa iyong nakaraan. Sabi ni Dad. Baby, what made you cry? Nagtataka na tanong ni Mommy. Niyakap ko siya at umiyak. Tinapik niya ang likod ko at tinanong. Care to tell Mommy about it? I nod my head and turn to Sebastian. Is that Sebastian? Rose? Tanong ni Dad kay Mommy. Oo, sinabi niya. Well, he is proposing that girl. Lalong napaiyak ako dito. Baby don't cry like this, sabi ni Mommy na nasaktan ang mukha. Tumango ako. Princess kilala mo si Sebastian Montemayor? Nag-aalalang tanong ni Dad. Tumango ako. Paano? Tanong ng dalawa. He is the father of my child, and I was married to him. Sinabi ko. Ano, baby, siya ba yung Sebastian na yon? Tanong ni Mommy. Opo, he accused me of cheating. I never cheated on him. Umiiyak kong sabi ulit. Ow, it's okay baby, huwag ka nang umiyak. Sabi ni Mommy sabay tapik sa buhok ko.
My princess won't cry again for him. Kung sa tingin niya niloloko mo siya, hayaan mong isipin niya na niloko mo siya. Isa kang anghel. Tumango ako. Pagkatapos ng 3 buwan. Noong mga nakaraang buwan, nagsimula akong makahanap ng kapayapaan. Inaalagaan ako ni mommy at daddy na parang baby. Sa tuwing tinatawag nila akong baby, it makes my heart flutters with a kind of patience. Mom, ayoko nang kainin ang bagay na yan. Angal ko. Diana, baby, eat this. 1 spoon show. Mom, mukhang bulate itong noodles. It really did looks. Para akong masusuka. Diana, you were the one who starving for noodles. Ano ngayon? Tanong niya. Yes mom, I was the one, pero ngayon parang bulate na. Whatever, bigla akong nakaramdam na naiihi ako. Mom, naiihi ako, sabi ko sa mata ko na parang mga saucers. Ano Diana, pinutol ko siya at napasigaw. Mom, my water broke. Really? Mary, arrange a car fast, sigaw ni mommy. Tumakbo siya papunta sa kwarto ko, at kinuha ang baby kit. Eto, baby halika na. Tinulungan niya akong maglakad papunta sa kotse. Sa hospital. Diana, isang push pa, sabi ni mommy. Ang sakit parang pinapatay ako. Mom, hindi ko kaya. Yes baby, kaya mo. Sumigaw ako. Here comes the baby. It's a boy. Naiyak ako. Wow, naging lola na ako, sigaw ni mommy. Biglang panibagong sakit. Mom, ang sakit ng tiyan ko, sigaw ko. Wait, I guess it's baby 2, sabi ni Dr. Thomas. Anong baby 2? Tanong ni mommy. I mean another baby, sagot niya. Gosh, sobrang saya ko. Pagkatapos ng 30 minuto ng pagtulak at pagsigaw, she came to the world. Ang ika-19 ng Oktubre taong 2014 ay naging isa sa mga espesyal na araw sa aking buhay. Ito ang araw na dumating ang 2 kong anghel sa mundo. Walang tigil na saya. Ang araw na naging ina ako. The mother of 2 beautiful kids. Mahal na mahal ko sila. Diana baby, anong ipapangalan natin sa bundle of joys na ito? Pinutol ako ni mommy sa aking pag-iisip sa pamamagitan ng pagtatanong nito. Sean Montemayor and Megan Montemayor, sabi ko. Ang mga sanggol ay nararapat sa pangalan ni Sebastian. Hindi niya sasabihing hindi niya anak ang mga ito matapos silang makita sigurado dahil kamukha nila si Sebastian. Wow, gusto ko ang mga pangalan nila. Sabi ni mommy na kumikislap ang mga mata. Nasaan ang aking princess at ang kanyang prince and princess? Sarcasm na tanong ni dad. Here king, with your queen, sagot ni mommy. Lumapit sa akin si dad at hinalikan ako sa noo. Kinuha niya si Sean kay mommy. Kamukhang kamukha niya ang kanyang ama. Sinabi niya sa pamamagitan ng pagkakamali. Princess, subukan mong kalimutan si Sebastian. Here you have 2 beautiful kids. Sinabi niya. Tumango ako. Huwag matatakot princess na darating ang araw na dadating siya sa likod mo, at hihilingin sa iyo na patawarin mo siya. Pagsisisihan ang lahat ng katangahang ginawa niya, sabi ni dad. Naiyak ako. Princess, huwag kang umiyak, hinalikan niya ako sa pisngi. Well, hayaan mo akong makita ang aking apo na isa pang princess ng Manhattan family, sabi niya. Wow, kamukha mo siya princess. Photocopy. Napangiti ako sa sinabi niya. Nagring ang phone. Naputol ang sweet moment namin nang tumunog ang phone ni dad. Hey Jose, yes room number 306. Come fast. Pinatay na ni dad ang tawag. Diana, pupuntahan ka ng pinsan mo, sabi ni dad. Si Jose ay bumalik mula sa Italy. Tanong ni mommy. Yes honey. Ano ang kanyang pangalan? Tanong ko. Ang kanyang pangalan ay Jose Manhattan. Oh, yun lang ang nasabi ko. Sa kabilang banda, si Jose. I am going to meet my long-lost cousin. 1 o 2 beses ko lang din siyang nakita noong sanggol pa lamang siya na humihikab at sumusuka sa kamay ni mommy. Excited na talaga siyang makita. Tinawagan ko si Tito John at tinanong ko na ang room number. Sa wakas nakarating din sa harap ng kwarto. Kumatok ako. Binuksan ni Tita Rose na may ngiti na $1 bilyong. Come Jose, sinabi niya. Niyakap ko siya at hinalikan sa pisngi at pumasok. Man, no hug for your uncle? Tanong ni Tito John. Tumawa ako at niyakap siya. Well, nasaan ang pinsan ko at ang mga cute niyang babies? Tanong ko. Tinuro niya ang isang babae. Ang ganda talaga pero siya yung babaeng yun. Pinagsisihan ko talaga ito. Siya ang asawa ng aking pinakamalaking kaaway na si Sebastian Montemayor. Ang babae na ang mga larawan ay mayroon akong Photoshop at sinira ang kanyang katanyagan at buhay. Ngumiti siya sa akin. Kailangan kong magpakilala. Hey sis, I'm Jose. Well, I'm Savannah or Diana. You can call me whatever you want. Sinabi niya. Well, I'll call you D. Napangiti siya.
Show me my niece and nephew, sinabi ko. Binigyan ako ni Tita Rose ng dalawang cute na bata na kamukhang-kamukha ni Sebastian. Mga anak ni Sebastian. No, mga anak ni Dee. No, mga anak nila ni Dee. At dito na po, nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.